O may kumakalat pala po sa YouTube na video na piniki po mga kababayan yung boses ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ang masama, ginamit yung boses ng ating Pangulong Bongbong Marcos through AI, Artificial Intelligence, na ang sabi, nag-uutos sa armed forces to act against a particular a foreign country. Yan po yung balita ngayon. Palace denies Marcos deepfake audio ordering armed forces to act against. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. A particular foreign country na magipagdigmaan na mga kababayan, possibly sa China po. Tumindi talaga niya Mr. Maravillas yung propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinipiki na pati yung boses ng ating Pangulo para isubo sa problema yung ating bansa. Yun nga po. And right now, under investigation po ito ng ating mga authorities. Pero nag-warning na muna yung ating Palasyo Malacanang kasi baka mapaniwala yung ating mga mamamayang Pilipino. Ayan po. The Presidential Communications Office has urged the public to remain vigilant as it refuted a deepfake audio of President Marcos supposedly directing the armed forces of the Philippines to act against a particular foreign country. Di kaya niya Mr. Maravillas, gawa-gawa na naman ito ng mga pro-China at anti-US forces. Hindi po malayo kasi nga po gusto nilang guluhin ang ating bansa. Ngayon nga po mga kababayan, yung mga pro-China, may forum po ngayon sa Quezon City. Yan po, no to US, BBM proxy war. Ayan po, ito yung kinover ng Pilipinas nating mahal YouTube channel. Kanino niya yan Mr. Maravillas na channel? Pag tinignan po ninyo, the same grupo, the same personality. Ito kilala ninyo ito? Si Tio Laurel. Siya po ang nangunguna sa mga propaganda. At kasama yung mga minions ni Maudigs. Kilala ninyo ito, koalisyon ng mamamayan kontra gira. Nagpirmahan po sila, mga kababayan. Yan po, mga kababayan. Yung mga speaker po, yung mga minions. Pinalalabas nila mga kababayan, gustong pumasok ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa isang proxy war. Yan no to US BBM proxy war. Mga analyst nila, yan ang mga propaganda nila mga kababayan. Tingin ninyo, sino yung pumupundo sa kanila mga kababayan? Malamang anya Mr. Maravillas, ito yung dahilan kung bakit pabalik-balik si Harimau sa Beijing. But unahin muna natin yung pamimiki po sa boses ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tumitindi po yung propaganda. Kaya importante po na ma-counter po natin. Kaya yung ating panawagan sa mga peace-loving Filipinos at naniniwala sa foreign policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo na dito sa issue ng West Philippine Sea at yung pakikipag-alyansa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika, Japan, and other like-minded countries para suplahin, i-push back po ang patuloy na pagsasamantala ng China sa atin. Kailangan po na But before ko mga kababayan bigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas.
Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. Tulong-tulong tayo. Lagi po ninyong isi-share yung ating mga videos para hindi po magtagumpay yung mga black propaganda po nila. Well-funded po sila mga kababayan, promise. Hindi nila gagawin ng ganyan. Kung walang dumadaloy po, gawain po siya ng China doon sa mga bansa na gusto nilang ma-infiltrate para maipos po ang kanilang selfish interest. Mamaya ibigay po ko po sa inyo yung mga activities ng China sa iba pang mga bansa sa mundo. So sabi po rito, the Presidential Communications Office asked the public to remain vigilant and help the agency in its campaign against spreading false information by being responsible for the content they share. Kasi nga po, yun ang ginagawa nila ngayon. Gumawa sila ng video, pinablis sa YouTube. So the PCO po refuted a deepfake audio of President Marcos supposedly directing the armed forces of the Philippines to act against a particular foreign country. Talaga pong gustong isubo tayo, isubo yung ating bansa. Pinipiki na pati yung boses ng ating Pangulong Bongbong Marcos through AI, Artificial Intelligence. So sabi ng PCO, na-discover nila na yung video po, minanipulate po yung audio. Yung boses po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ginamit po. It was uploaded po on a popular video streaming platform. So sabi ng PCO, hindi man na niya gumawa ng ganong directive yung ating Pangulong Bongbong Marcos to the military and describe the audio as a deepfake. Itong deepfakes are an advanced form of digital content manipulation made using generative artificial intelligence. Kita ninyo itong AI technology natin, ginagamit na po ng mga masasamang loob. Maganda sana yung purpose nito. Kaya lang, talagang maraming magandang gamit sana sa ating mga research, sa mga production, audio and video production, sa kahit na ng artificial intelligence. Kaya lang po yung mga masasamang loob, may mga masasamang plano, ginagamit po ito para i-advance yung kanilang masasamang plano tulad ng ginawa po sa ating Pangulong Bongbong Marcos para isobo po sa problema yung ating bansa at siyempre isisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganon katindi ang motibo po nila, ganon kasama. The audio deep fake attempts to make it appear
as if the President has directed our armed forces of the Philippines to act against a particular foreign country. No such directive exists nor has been made. Sabi po ng Palasyo Malacanang. Sabi ng PCO, we ask everyone to be proactive in exposing and fighting against misinformation, disinformation, and malinformation. Let us all be more vigilant, such as manipulated digital content that are deployed by actors to propagate malicious content online in advance, a malign influence agenda. Ganon mga kababayan. Pero mas matindihan niya, Mr. Maravillas, yung pinakita mong video ng mga anti-Marcos forces or minions ni Maudigs na gusto nga palabasin ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nagpapagamit sa proxy war ng Amerika. Yun nga po, ito yung mas malala. Ayan o, koalisyon ng mamamayan kontra gira. No to US BBM proxy war. A call to the Filipino people. Ayan po sila. The same people, mga kababayan. Nagpapalagana po ng mga propaganda na gusto nilang palabasin, gustong isubo ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ating bansa sa gira at para gatungan ang ating mga mamamayang Filipino na mag-alsa at hindi man po nila tinatago. Nananawagan sila mga kababayan sa mga previous rallies na ang ating Pangulong Bongbong Marcos mag-resign at gustong iluklok si Inday. Para maligtas daw po sa kapamakan yung ating bansa. Ang totoo niyan, anya Mr. Maravillas, lalong mapapamag yung ating bansa kasi lalamunin na tayo ng China. Mismo po. Ayan po, si Teo Laurel. Pakinggan natin po ang kanilang mga sinasabi po. Yung audio lang po. Yan o. 600 million liters per day. Kada araw 600 milyong litro karagdagang tubig para sa Metro Manila. Ilang bilyong dolyares na proyekto po yan. Tapos mamasamain nila ang China para lang makapagdahilan ang Estados Unidos na makapaglikha ng isang bagong gera sa mundo bukod natin. You see, sinasabi nila, kailangan ito ay matanim po. Yung Amerika gustong maglika ng panibagong gira. Bilang po, propaganda po. Propaganda daw. Ang Amerikano naggamitin na instrumento ang Republika ng Pilipinas at ang bayang Pilipino. Chinese po ito. Ang sambayanang Pilipino gamitin Filipino-Chinese. na gagawin nila para bubagsak ang ekonomiya ng Asia at ng Pilipinas. Ang sinasabi niya is the propaganda narrative ng China. At geopolitics lang po. Ito ay seryoso para sa atin. Kaya po, kung kayo ay nagkukulang po ng kaalaman, iwasan na po ninyo yung malalaking media sa TV, lalo na yung mga payagan. Sasabihin ko na diretso yung ilang mga inquirer po. Bunganga po yan ng Amerikano. Wag daw maniwala na sa mga payagan. Hindi ko nasasama ang Philippine Star kasi baka may pag-asa pa yun. Manila Times, maasahan ko yung balanse po yun. Manila Times kasi Tribune, naglalaro din yun, pero yung Manila Times so, karamihan doon, narrative nila. Tayo. Napakaraming In-endorse nila yung Manila Times kasi yung narrative ng Manila Times mga kababayan, narrative nila. Wag daw na maniwala sa sa Inquirer. Baka niya yung Philippine Star magbago pa. Ganon katindi mga kababayan. Pag hindi sang-ayon sa kanilang narrative sa propaganda nila, sinisiraan ng grupong ito, ng koalisyon na to mga kababayan. Ito po si Badoy. Pakinggan natin kung ano ang sinasabi niya. Doon sa napipintong gera na kung saan tayo dinadala ni Bongbong Marcos. So Ayun. siya ay naglumakbay Dinadala sa China. raw tayo sa gira At tinanggap siya ng ni buong PBBM. President Xi Jinping. Oh. So, ang kwento niya sa amin, ang sinabi niya kay Xi Jinping, Sir, maawa naman kayo sa kababayan ko. Huwag niyo naman sila saktan. Mahihirap ang mga kababayan ko.
magugutom sila, masasaktan sila kung kami ay gagarahin ninyo. At ang sabi ni President Xi Jinping sa kanya, parang ganoon siya, parang hindi naman kami papatol. Parang gano'n. Pero that was before in-escalate ni Bongbong Marcos sa utos ng mga kano na itong tuta na sumunod. So, hindi na natin Inutosan daw alam yung ngayon ating Pangulo, kung ano pa yung in-escalate. visa nung usapan na yon ni President Duterte. Pero para sagutin yung tanong mo, ulitin ko yung sinabi ni Spokes, lahat ginagawa niya. Pinipilipit ang kwento, mga kababayan. Ganon katindi, mga kababayan, ang kanilang mga kasinungalingan. Pinapalabas nila, ginagamit lang ng Amerika ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang ganon po. Ang ating Pangulong Bongbong, mga kababayan, ay lumapit sa Amerika dahil po sa walang tigil na agresyon na ginagawa po ng China dito sa atin. And we have our Mutual Defense Treaty with America. So ito yung naisip na strategy ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, to engage our friends, yung America, Japan, Australia, South Korea, European countries. Kasi pag hindi natin ginawa po, hindi man po nire-respeto ng China yung UNCLOS, yung dating Pangulo na si Mao Diggs mismong hindi rumirespeto po, nire-recognize yung desisyon ng UNCLOS. At ang sabi pa, by admission ni, by revelation ni Harimau, may secret deal kasi. At yun, mga kababayan, ang pinaninindigan ng China. So lumalabas tuloy ang ating bansa hindi tumupad sa kasunduan. Nasabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung mayroon man anya, kasi sa pagkakaalam ko anya, walang records po, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, verbal, kung mayroon man anya, then I am resending it. Todo pa rin ang insist, mga kababayan, ng China. So, binabaliktad na nila, tayo na yung mali. Tayo na hindi tumupad sa sa usapan. Nasabi nga ng ating mga legal luminaries, hindi man siya maaari, unconstitutional. Tama po, mga kababayan. O ngayon, ito na ngayon yung mga propaganda ng mga minions na gustong isobo ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang Pilipinas sa gera, nagpapagamit sa Amerika. O ngayon, pakinggan natin ang porsyon ng mga sinasabi ni Harry Roque. I-play natin, mga kababayan. Pero hindi po nagtagal dahil bagamat hindi na po na-renew ang US-Philippine Military Bases Agreement, nagbago na po ng estilo si Uncle Sam. Ang sabi niya, bakit nga ba ako magpapatayo pa ng mga base militar sa mga bansa gaya ng Pilipinas? Napakamahal ng mga base militar. Mas mabuti pa, gamitin na lang natin ang base militar nila at doon natin isulong ang interes ng mga Amerikano na sa buong daigdig. Yan po Anti-US po siya. Anti-US rhetorics. Nanindigan laban sa basis agreement, pero mga taksil ng mga Pilipino, itago na lang natin sa pangalang Noynoy Aquino, pumasok sa kasunduan ng EDCA. Bakit po mas malala ang EDCA? Dahil po Kontra siya sa EDCA, mas malala daw. ang ating teritoryo para isulong ang kanilang pangnasyonal na interes. Ni piso, wala silang binabayad. Pro-China, anti-US siya. Paano yung US Bases Military Agreement, may counting barya na ibinibigay sa Pilipinas. At ngayon, tuwag-tuwa pa ang inyong speaker na inanunsyo na kasama daw ang Galit kay Pilipinas speaker. sa 8.9 billion aid package ng Amerikano. Hindi naman niya sinabi, hindi po yan aid. Gagamitin nila yung barya sa Pilipinas para ayusin yung kanilang mga base militar na gagamitin. Natural naman, tayo na nga ang nagtayo ng mga base militar, alam na namang tayo pang gagastos para Siniraan po yung ating, EDCA sites. Di ba? improvements na kinakailangan nila. Para yung mga mamamayang Filipino ay magalit po at
mag-alsa po sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang linya ng propaganda nila ginagamit po ng Amerika sa kanyang proxy war. Ganon. Ako po'y nagtuturo ng international law sa Pilipinas, sa abroad, mahigit at 20 taon na po ngayon. At malinaw po ang prinsipyo sa international law na habang ang teritoryo ng isang bansa ay pinagagamit sa pamamaraan na makakadanyo sa interes sa ibang bansa, magkakaroon po ng responsibilidad ang bansang iyon sa ilalim ng international law. Yan po ang sumatotal kung bakit nanindigan si Joey Salonga, Rene Saguisa at ang sambayanang Pilipino na ayaw na nila sa presensya ng Amerikano dahil ayaw nilang makalagkad sa kahit anumang gera na papasukin ng Estados Unidos. Yun nga po yung mali na nangyari. Kasi anang gatong sa kanila, yung mga puwersa mga kababayan na sympathetic po sa China kasi karamihan sa kanila may dugong Chinese. Di po ba, mga kababayan, yung mga kaalyado ni Coricong? Unang-una si Coricong po, Chinese blood. Tama? At yung nasa likod ni Coricong mga kababayan at mga kaalyado niyang mga senador, yung mga Chinese oligarchs, Filipino-Chinese oligarchs, yung linya ng kanilang propaganda, ang base militar daw mga kababayan, magnet ng giyera, madaling sabi, napalayas nila. Ayun, yun pala yung agenda mga kababayan. Nang mawala yung base militar, biglang umabanti yung China. Kita ninyo kung paano tayo binodol nila? Ganon magtrabaho po ang China. Secretive siya. Ito na tayo ngayon. So, mag-ingat na lang po kayo, mga kababayan, sa mga ganitong naratibo. Baka maisaan po kayo, mga kababayan, kasi sabi nga natin, ang objective ng China is to divide the Filipinos, the Filipino people. Divide and conquer nga po. At sila mga kababayan gumagamit ng mga spies para paghati-hatiin po tayo. Yun din ang ginagawa ng China sa ibang mga bansa. Ito nga po, sabi dito sa balita, Germany and Britain on Monday boss soup a suspected spies accused of passing secret information to China as concern deepens in the West over aggressive Chinese espionage. Yan o. Ngayon lang po. Lalo na po dito sa atin. Kasi may interest po sila sa West Philippine Sea. And they're using their wealth. May mga pinupunduhan po sila na mga tao para gamitin po for their propaganda lies. Ito na nga po yung nangyayari sa atin ngayon. Kaya ingat-ingat lang po sa mga pinanonood na mga video sa YouTube. Pag mga pro-China, huwag na kayong makinig. Tama? Baka malason pa yung inyong isipan. Diyan sila magagaling, mga kababayan, sa propaganda. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.